Imagine magpipista na ng Nazareno. Marami sa mga Katoliko ang excited dito when all of a sudden may anti-Catholic office mate kang humirit ng, eto na naman tayo, sasamba na naman sa rebulto ang mga Katoliko na ito. Gusto mong sumagot, ngunit nga, hindi mo alam ang sasabihin. I'm sure maraming Katoliko ang makaka-relate dito. Madali lang sanang sagot, ngunit konti lang ang nakakaalam. All of this will change because in this video, I will tell you how. Kamusta? I'm Jay Ruga, Catholic podcaster, speaker, and author of the book Conservative Ka Ba? A Three-Step Approach to Protecting the Filipino Family from Woke Ideology. We talk about fighting the woke culture here in the channel, but every now and then, we'll go back to our roots, which is defending the Catholic faith. Kaya ngayon, let's get down to it. I chose the number one accusation ng mga kaibigan nating anti-Catholic sa mga Katoliko. And kung isa ka dito sa mga may antagonistic attitude sa aming simbahan, you're still welcome to watch. Grazie. Okay, so ano ba itong paratang na ito na tinutukoy ko? Kaming mga Katoliko daw ay sumasamba sa rebulto. Alright, pagdating sa paratang na ito, we have three key defenses. And guess what? If you stick until the end of this video, I'll throw in one more bonus defense. Kaya, abangan nyo yan. Before we go to the defense, pag-aralan muna natin ang paratang. Sabi nila sa Exodus 20 verses 4 to 5 daw, ipinagbabawal daw dito ni God ang gumawa ng graven images and not to bow down to them or serve them. So let's focus sa first part sa pagsagot natin sa paratang na ito. We worship idols. Daw. Dahil meron daw kaming mga estatwa sa aming simbahan. Ang sagot dyan ay, no, that's not true. Explain yourself. Why? Because of our first key defense. Number one, God ordered the creation of other statues. Kung mapapansin nyo, hindi super anti-statue ang Bible. Ever heard of the Ark of the Covenant? Si God mismo ang nag-utos sa mga Israelites na mag-carve ng angels para dito. So tinatawag ba nating idolater ang Panginoon? Si God mismo ang nagpa-commission nito. And in fact, marami pang ibang examples. Isa dito is when God approved David's plan for the temple na may dalawang estatwa ng mga anghel. Si Moses naman ay pinagawa ng Diyos ng bronze serpent para magamot ang lahat ng titingin dito. And from there, ito ang naging simbolo ng medicine ever since. At ang totoo niyan, napagalitan lang naman ang mga Jews nung sinimulan nilang sambahin ang bronze serpent na ito. Which leads us to key defense number 2. Bowing down does not always mean worship. Let's define the word worship, shall we? Because you might be surprised. Words actually have definitions. And worship means giving something divine honor or adoration. It's giving His worship, acknowledging that He is God. Okay, that makes sense. And this might blow your mind kapag sinabi ko sa inyo to. Kaming mga Katoliko, we actually know what's God and what's wood. Kaya when it comes to bowing or kneeling when praying, hinahon lang. Hindi laging worship ang bowing. It can be a sign of respect. Maraming examples sa Bible where someone bowed without worshiping the person as God. Lalo sa panahon ng Royal Kingdom where people bow to kings at a regular basis. Catholics can show respect without mistaking a statue for God. Imagine that. Kagulat-gulat, di ba? But that's true about us Catholics. I'm learning. And by the way, if you're getting value from this video, please hit that subscribe button right there. Not far away from it is the like button and sa kabila nito ay ang notification bell. Hit those 3 buttons para maka-jackpot. We'll have more Catholic apologetics videos like this in future episodes, along with videos fighting the woke culture. At this point, I'll ask you a question. Na-discuss nyo ba sa office ito or sa school? Kung saan may anti-Catholic na ina-accuse ka na sumasamba ka sa rebulto. How did it go? Kung ikaw mismo yung anti-Catholic, let me know your thoughts kung ano tingin mo sa mga
pinagsasabi ko dito sa video. The third key defense is statues in churches are like family photos. Kung may picture ka ng yumao mong lola at dahil sa pagkamismo sa kanya, umiiyak ka, kinakausap mo ang larawang ito, ibig ba sabihin nito ay sinasamba mo si lola? Ang weird mo kung ganon. Kung nagdadasal ang isang Katoliko sa harap ng estatwa, ibig ba sabihin ay sinasamba niya itong estatwa? Let me offer this analogy. Halimbawa ay may kausap ka sa Facebook Messenger sa phone. Nangangahulugan ba na yung electronic device mismo sa kamay mo ang kausap mo? Siyempre hindi. Ang kausap mo ay yung taong rene-represent ng mga pixels sa phone. Gaya ng kapag kausap namin ang estatwa ng santo. Hindi yung kahoy ang kausap namin, kundi ang santo na rene-represent nito, na in our belief ay nasa langit na. Kaya kapag kausap namin si San Pedro, the rock upon the church is built, hindi yung literal na bato ang kausap namin, but the rock up there with Jesus. If you're some man, what the rock is cooking. And I know dun sa sinabi kong yan, maraming mga magsasanga-sangang tanong from there. But we'll talk about it in future episodes. So, isang tabi muna natin ang mga ito. Sabi ko may bonus defense tayo at eto yon. Kaming mga Katoliko, kapag nagdadasal kami sa harap ng estatwa, halimbawa sa estatwa ni Jesus, at may biglang magnakaw ng estatwa na yon, una, hassle yon. Pero hindi naman namin hahabulin yung magnanakaw for the reason na paano na kami magdadasal niyan? Wala na kaming estatwa ni Jesus. Hindi ganon. Makakapagdasal pa rin kami kahit na ninakaw mo yung estatwa. Pero alam nyo ba kung ano yung nasa loob ng simbahan na sinasamba talaga naming mga Katoliko? Ito ay ang Eucharist or ang Blessed Sacrament. Dahil naniniwala kaming mga Katoliko na si Jesus mismo ang nandun sa mga yon. Kaya every time na linalabas ang Blessed Sacrament, ay kailangan naming lumuhod na para bang dumaan si Jesus sa harap namin dahil yun talaga ang nangyayari. At ang pagluhod na ito, hindi na ito yung bow of respect lang. Ito na yung bow ng pagsamba. Kaya sobrang iskandaloso sa amin every time na may gumagawa ng Ostia Review sa TikTok. And with that said, our bonus defense is this. Pwede nating sabihin na hindi namin sinasamba ang rebulto, ngunit sinasamba namin si Kristo na nasa banal na Eucharistia. Alright, if you like this video, we'll do more of these Catholic Answers type of videos in the future. Alam nyo ba na nakausap namin dito sa podcast ang founder ng largest Catholic apologetic site in the planet, ang Catholic Answers? Ang pangalan niya ay Carl Keating and you can watch it in the video right here.